Do you see us together in the future? Habang nagpupuwerta ako para makainom siya ng gamot niya, may nilalandi pala siya na iba. Yung pumasok ko sa mundo ng industry, hindi lahat pagkakatiwalaan. Hindi ko goal na magmukhang malinis sa lahat. Hindi na umay kasi ako kasi parang paulit-ulit yung content niya. Oh my God, send a message to your ex and ask if there anything you can improve on in. What is an ideal guy for you that is worth marry? Nico. Hi everyone, I'm Kiko Badayas, and today I'm with Perlas. Hi everyone, I'm Perlas. Yes. Who's one influencer you think is overrated but you never say it publicly? But only here sa Gen Z. Parang umay na, parang gano'n na lang. Umay na umay. For you lang Ay umay na umay siya. Umay ako sa kanya. Talaga ba? Idol ko yun eh. Gandang-ganda ako dun. Baka sinasabi mo Hindi content creator nga eh. Hindi na umay kasi ako kasi parang paulit-ulit yung content niya. Like yung context, ano ba? Pati yun sa mga Kahit saan. So may mga nauumay lang. friends ba kayo saan? Hindi na, inan-follow ko. Hindi ko pa kasi siya nami-meet, pero nauumay lang naman. Kasi lagi siya lumalabas sa FYP ko. Ayan, with consent, I dare you to let the opponent remove your pants with one hand. Remove muna! And share your blessing sa lahat ng nanonood. So, magsishot ka? Ano naman na, magkausap tayo lang. Oo nga, nakaubad siya, di ba? So, isa-shot niya daw. Sorry, guys! Morning! Yes! Have you ever fallen out of love? Did you break up after that? Yes, opo. Yung ex-boyfriend. Yes, last year. Last year, ba? Yan ang katagal. 3 years. First boyfriend. Do you see us together in the future? In the future. Sagot na. Yes. Go na. What's your biggest fear about our friendship? Our friendship. Yung hindi ako kausapin ni Nico. Kasi naano talaga ako pag hindi niya ako pinansin. Ganyan naman siya, like hindi naman talaga yan. Pag siya ang hindi pumansin sa akin, nababother ako ng sobra. Kasi feeling ko, baka may nagawa akong mali, or baka, yung nag-overthink na ako pag si Nico na yung gumalaw. So, friend ko lang si Nico. Friendship. You must know me. If the friend didn't get the answer right, take a shot. Who is the person I am most annoyed now? Wait lang. Kinaiinisan? Ang dami kasi. Ha? Talaga yung ko. Sabi mo, mo yung nasa, Oo. Pero, literal na napipikon ako doon. Kaya na Siyempre, hindi naman nila yung kilala. Kaya nga. Di mo ko kilala. Hindi, gawa ko. Wala, tigil na. Hindi mo maisip. What's the most cringe-worthy content you'd never do? Even for a brand paid project? Meron. Yung gawing content yung ibang tao. Like for example, gawa mo ng content si Kuya. Tapos parang, ba't ko gagawa ng content yan? Nung pakialam ko sa buhay ng mga yan. May mga paid yan may bayad. Bayad sila para gawa ng content yung ibang tao. Oo, para gawan content yung ibang tao. Pero hindi ko talaga siya ginawa ever since. Kunyari may issue, makikidagdag ka, gano'n. Hindi ako Ang dami ko na issue sa buhay, dadagdag pa talaga kayo. Hindi na, bala kayo kahit bayaran nyo. Ganun lang. Dami mo ng pera Uy, wala nga akong pera. If TikTok doesn't exist, what path do you think you'd be on right now? OFW. Taray, OFW. Before ako mag-boyband, dapat ako mag-abroad na dapat. Ano? Attend na lang.
Who is more likely to fall in love or catch feelings easily? What? Perlas. Tama. Oh, justify mo daw. Ano? Galing na sa amin. Inamin ka naman na. Sabihin mo! Uy, maling sagot ka dyan. Hindi, wala akong... Hindi. Feeling ko, mabilis siyang ma-touch. Mabilis ako ma-touch, mabilis din ako ma-turn out. So ma-touch ako, pag may nalaman ako something, okay, turn out. Wala na, mabilis din. Pangyayari, mga 2 days, wala na ulit. What is the pettiest reason you unfollowed someone? Oh, last naalala ko nag-unfollow ako kasi kasi lasing ako. Oh, yun lang. I think yun yung... Hindi mo happy. Hindi. Ako, habit ko yun. Habit ko mag-unfollow kapag hindi ko talaga gusto. At saka kapag medyo nababother ako. So, kaysa makipagplastikan ako, I rather unfollow it. Kasi ayokong naano yung peace of mind ko. So, I rather cut people off. Ganun. Who's the one person you miss but would never reach out to again and why? Of course, my ex-boyfriend. Hindi, may mga times, pero hindi na para balikan ba. Pag I'm alone, but when I feel Hindi, pwede ba sabi mo sa akin, nag-reach out pa siya sa'yo? grabe sabihin mo talaga. Nag-reach out pa naman, pero hindi na ako para pa. Kasi, Sino yung isang tao na nimiss mo na hindi na mag-reach out sa'yo? siguro siya, kasi binlock ko na so wala na siyang way para... Ako, kakasabi mo sa akin 2 weeks ago na. Yeah, pero I block na nga. Okay. Ay, ikaw na pala. Freestyle. Umuwi ka. Oo, sabi ka. Kaya nauwi niya. Naman ko mapakisi. Call your ex then. Uy, naka-block na siya, naka-block na, di ba? Close kayo na mama na ex. Hindi, binlock ko buong family Kasi kapag kasi meron kang, meron kang connection sa part ng family niya, hindi ka titigilan nung So, ginawa ko lahat sila, kinat off ko na. Last time nga yun. Ito, saan to? Pag ako nagkaroon ng freestyle, yari ka sa akin. Tama kayo. Ano yung maling pagkakamali before in the past na gusto mong balikan para itama? Di ko alam hindi ako nagkakamali. Perfect. Siguro yung mas nagbigay ako ng time sa family ko. Yung selfish yun. What's the funniest thing your ex has ever said to you? Walang funny. Puro sakit yung binigay niya sa akin, men. Oo nga, walang funny. Siguro yung sinabi niya sa akin, love niya ako, pero hindi naman. So I think that is the funniest thing. Taon? Siyempre, minahal ka nun. Oo naman, pero wag mo nang ipilit. Yun nga yung funniest para sa akin kasi habang sinasabi niya na love niya ako, may love siyang iba. So para sa akin nakakatawa. Oh my God, send a message to your ex and ask if there anything you can improve on in... Shut ka? O mag-message ka? Shut. Save. Safe ba? Masyado bang safe? Post your last screenshot on TikTok and IG story without explaining it. Oh my God. Wala, yung abs niya, may screenshot niya. Hindi, nag-ano lang ako ng screenshot niya, Donnie Bangilin. Crush ko kasi si Donnie. Pero hindi ko alam, feeling ko mga pangatlo naman siya, so dalawa naman, di ba? So wala, hindi mo alam kung ano yung last. Sakto lang kasi mahilig ako mag-screenshot ng mga abs. Kasi mahilig talaga ako sa abs. I mean, yan kasi yung parang sinasamba ko. Ayaw. Kung makatawa ka naman, parang sobrang makasalanan kong tao. Safe. Tawa lang ako. Uy, te! Baka naman tinignan mo lahat ng screenshot. Nag-i-screenshot kasi ako ng mga chismis sa GC. I mean, anong screenshot meron ako? Yung kagabi. Ito. Huwag na. Medyo yan Huwag masyadong sakto lang. Alam niyo nung last, nalasing siya, nag-check out siya sa isang shopping house. Magkano nga, check out mo? 18,000. Kaya hindi ako pwede nalalasing kasi alam mo kung ano nung decision sa buhay yung ginagawa ko. What's your influencer ick? Something you see online that instantly turn you off? Siguro yung gumagawa ng weto para lang may makontent. Pwede ba mag-drop name? Joke lang. Parang gano'n. I mean, okay lang naman gets ko naman. It's part yung content. pagkakaroon ng clout. Yeah. Pero kasi, di naman I think kailangan na para umapak or manira or gumawa ng kwento just for the sake lang na magkaroon ka ng gano'n. Clout. Oo.
So, anong tawag doon? Cloud chaser. Hindi ka lang. Give one harsh reality you discovered after gaining a large following or reach. Pinaka-harsh na parang hindi lahat ng nasa industry parang totoo sa'yo, ganun. Kasi akong tao yung parang people pleaser. So, I please everyone to like me. Ganun ako So, tapos, syempre, very boka akong tao. So, sasabihin ko kung ano yung mga gusto kong sabihin. Pero parang yung pumasok ko sa mundo ng industry, hindi lahat pagkakatiwalaan. Dahil hindi lahat ng pagtatanggol ka din babalik. So, hindi mo ma-receive yung same energy na binibigay mo sa ibang tao. So, para sa akin yun yung better choose yourself na pagkatiwalaan. Alam mo na, kasi at the end of the day, sarili mo lang din kakampi mo dyan Have you ever made an apology out of fear of being portrayed as a bad guy on social media because the other person had more influence details? Hindi lang ako masyadong mapatol sa ganito kasi. I mean, sinasabi ko lang yung extent na kaya kong sabihin or gusto kong sabihin. Hindi ko goal na magmukhang malinis sa lahat. Nakakatamad din kasi na parang Mag-explain ng sarili mo sa mga tao. nalapat sa daan parang, huy, hindi ko yung ginawa or ganito, diba? Parang nakakatamad din. Yeah. Tsaka parang binibigyan mo sila ng power over you. Okay. What is an ideal guy for you that is worth marrying? Nico, yung personality niya. Yay! What is the most up things you do in your life? Oh my God, you man! Ay, Ito yung weakness ko Bigay ka nga ng kategory, boss. Tulungan mo ako mag-isip. Ang dami. Literal na gusto mo? Wala ka. Ito kaya, may nalala na before yung ex ko, binabantayan ko siya sa hospital. Tapos, pag hindi ako pwede, pinapapunta ko yung nanay ko para may tagabantay siya. So, pag wala ako, nanay ko yung pinagbabantay ko. Then, parang 1 week ata siyang nasa hospital. So, doon ako nagbi-meeting, doon ako naliligo, doon ako nag-work sa harap niya. Tapos, pag umaalis naman ako, kasi need ko i-face yung mga clients, doon napasok nanay ko. Then, one night, nakita ko, habang binabantayan ko siya, may kausap siya. Tapos, una hindi ko lang pinapansin, kasi akala ko update sa mga friend niya. Tapos, nung natutulog siya, out of curiosity lang, which is hindi ko naman usually gawain, pero chinek ko lang yung phone. Tapos that time, habang binabantayan ko pala siya sa hospital, habang nagpupuwerta ako para makainom siya ng gamot niya, i-check ng nurse siya ng doctor yung situation niya, may nilalandi pala siya ng bra. Tapos after nun, kinausap ko siya, sabi ko, after mo dito, pag gumaling ka na, sabi ko, okay na tayo. Sabi ko, hindi ko naman kayang iwan ka dito. Antayin ko lang na ma-discharge ka dito. Tapos, We're done. okay na tayo. Sabi ko, hindi mo naman kailangan mag-explain. Sabi ko, nahihiya lang ako sa nanay ko. Kasi, syempre, inast ko siya. Pero ito pa pala yung ibabalik mo sa kanya. So, yun. Sa most thing in my life. What's the biggest misconception about? Misconception. Yung masungit ako kasi kaya walang masyadong content creator na nakikipag-collab sa akin. Kasi parang yung personality ko kasi online, matapang, masungit, ganun. Pero, yan, iba naman siya in real life. Parang slight lang, pero hindi ako sobrang sungit. Sakto lang naman. Pero depende. Pero, yun nga, may content creator na sa akin na nakipag-collab. Tapos sabi niya sa akin, hindi kita rin-reach out noon kasi akala ko masama ugali mo. Ganon. Nakita kami, sabi niya, because kay Ate Perta. Nagulat nga ako kasi random, nagkasalop sa loob. Tapos, Ay, di. What one thing about influencers' life that actually make you unhappy but no one talks about it? on the personal note, for me yung hindi nila nakikita na minsan nangihina ka din, ganyan. Out of nowhere, walang reason at all. Bigla ka na lang mapapaisip na masaya ka ba sa ginagawa mo, happy ka pa ba, ganyan. Minsan ka ba dadalhin nito? Ang daming tanong, tapos minsan nagbe-breakdown na lang ikaw ng hindi mo nalalaman. Kailangan ka lang siyang iiyak, kailangan ka lang siyang ilabas. Pero walang nakakaalam nun. Pero may one time, ito, parang hindi ko nakayanan. Umuwi ako ng kondo. Paglabas ko ng elevator, umiyak na ako. Habang naglalakad papunta sa unit. Tapos pagbukas ko ng door, nang pag-close ko mismo, umugulgul ako, tapos parang nagpanic attack ako. Tapos tinatawagan ko si that time.
tapos hindi siya sumasagot. Tapos sinawagan ako si mama. Sumagot siya. Tapos nakahandusay ako sa CR na umiiyak, tapos kausap siya. Siguro yun yung isang side na hindi nakikita ng tao. Yun yung hindi niya nakikita. Kasi syempre kailangan strong personality tayo. Always like, Happy. nakasmile ka lang. Hindi ka pwedeng sad. So minsan pag may binabato sila sa'yo, parang feeling nila parang hindi ka naapektuhan. Pero syempre hindi mo kailangan pakita yun. Oo. Anyway, go. Hi everyone! Sobrang saya neto. And nag-enjoy ako. Kung wala lang kaming time, siguro abot kami ng 2 hours. And sobrang happy. And syempre, thank you kami na na-invite kami dito ni Nix. Ayun. Sana, thank you na pasat. Yeah, sobrang sarap. Sa dito na kami Yeah. So, thank you po. Thank you.